Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo. Bago ko po simulan ang kwentong ito, papasalamatan ko lang po lahat ng nag-inform sa akin na may nagnanakaw ng ating mga video. Maraming salamat po sa inyo. Then sana wag niyong tangkilikin yon yung ganong mga channel. Nakainis kasi, no? Sa mga magnanakaw naman, sige, ipagpatuloy lang ninyo kung anong gusto niyong gawin. Sige, magnakaw kayo. Kasi alam ko naman na wala din kayong mapapala. Yun lang po at maraming salamat. Mag-umpisa na tayo. Pah! Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, na halos araw-araw ay puro kamalasan at kahirapan ng sumasalubong, mananatili pa ba kayo? Ako, nanatili. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala akong ibang mapuntahan. Lumaki ako sa baryong parang isinumpa. Hindi lang ako ang malas, pati pamilya ko, pati mga kababata ko. Parang sabay-sabay kaming hinila pababa ng isang kapalaran. Dito, ang saya ay panandalian lang. At ang lungkot, parang nakaugat na sa lupa. Maraming beses kong inisip na umalis na, tumakas at iwan ang lahat. Pero paano? Kung ang kahirapan mismo ang tanikala sa paa ko. Kung bawat hakbang papalayo ay may kapalit na gutom at kawalan ng kasigaruduhan. Kaya naman nanatili ako. Kahit ramdam ko na may mali sa lugar na ito. Kahit gabi-gabi, may kung anong bumubulong sa tenga ko. Kahit minsan sa tanghaling tapat, may maririnig kang iyak ng sanggol na wala namang makita. At habang tumatagal, unti-unti kong naiintindihan. Hindi lang pala malas ang bumabalot sa baryo namin. May utang ang lupang ito. At parang bawat isa sa amin, unti-unting sinisingil. Hindi ko alam kung may maniniwala sa sasabihin ko sa kwento ng baryo namin. Pero ang totoo, hindi ito normal na problema. Sumpa na ito. Matagal na itong nagsimula. Panahong hindi pa ako buhay nun. Hindi pa buhay ang mga magulang ko. At kahit ang mga lolo't lola ko ay hindi pa isinilang. Sa mga panahong iyon, isa sa pamilya namin ang namumuno sa baryo at doon nagsimula ang lahat sa kasakiman, sa kagustuhang angkinin ang hindi sa amin, sa pagputol ng mga punong hindi dapat ginagalaw at sa pagwasak ng mga lupang hindi lang pala sa tao na bibilang. Akala nila, lupa lang iyon ang kagubatan. Yaman na pwedeng pagkakitaan. Pero may mga nakatira pala roon. Mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. At nang agawin namin ang sa kanila, doon kami nagsimulang singilin hanggang sa kasalukuyan. Makinig kayong mabuti dahil kakilakilabot ang kwentong ito. So maniwala man kayo sa hindi, nasa sa inyo na ang huling pasya. Ang baryo namin ay sobrang ganda. Parang isang paraiso. Kahit ngayon habang kinikwento ko ito, makikita mo pa rin naman ang bakas ng dating anyo nito. Pero sira na talaga. Para bang ang natira na lang ay alaala ng kalikasang unti-unting winasak ng mga tao. May ilog sa baryo namin noon na napakalinaw at sagana sa isda. Napapalibutan kami ng matatayog na puno at may mga punong prutas at tanim na gulay na halos hindi nauubusan sa pamumunga. May mga ligaw na hayop ding malayang gumagala. At sa totoo lang, pagkaramdam mo noon ay nakatira ka sa mismong lugar ng mga diwata. Hanggang sa isang araw,
Naisipan ng pinuno ng baryo noon na pagkakitaan ang lahat ng iyon. Nung una, parang wala namang masama. Kaunting ani, kaunting kahoy. Pero nang makita niya kung gaano kalaki ang pumapasok na pera, unti-unti na siyang nawala ng pakialam sa kalikasan. Para lang sa kita, nakalimutan niyang pahalagahan ng paligid na matagal nang nagbibigay sa amin ng buhay o sa mga tao. Hanggang sa unti-unting nasira ang baryo, marami nang gumagaya. Gaya ng mga pananim, gaya ng mga pag-uuling, at kung ano-ano pa. At ang pinaka nagpagalit sa mga diwatang puti na naninirahan dito ay ang walang habas na pagputol ng mga puno para ibenta ang kahoy. Maraming nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata ang naaapektuhan, mga tahanang nawasak, mga buhay na nawala, at ang pinakamalala, may mga namatay na mga sanggol. May mga namatay na nilalang, mga naaapektuhan at nadamay. Mga siyang tunay na nangangalaga ng kalikasan, mga duwende, mga sinaunang espiritu ng lupa, at mga engkanto. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Napakarami nila. At iyon ang naging dahilan para magising ang galit ng mga diwata at tuluyang isinumpa ang baryo namin. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Naggandamatay ang mga isda at kumonte. Ang ilog na dati malinaw ay nag-iba ang kulay. Parang nilamon ng kung anong dumi at hindi na muling luminis pa. Ang lupa na dati mataba at buhay ay naging tuyot at matigas. Kahit gaano kalakas ang ulan, hindi na ito lumalambot. Kahit anong itanim, parang kailangan mo pa ng kimikal para mamunga ng maayos at mapahitik. Unti-unting nawala ng buhay ang lugar. At ang pinakamasaklap, ang mga tao. Parang dumating ang tagutom, sumunod ang taghirap, hanggang sa wala nang nagawang makaalis sa baryo. Parang may pumipigil sa amin, hindi lang kahirapan, kundi isang bagay na hindi namin maipaliwanag. Alam ko, parte iyon ng sumpa na magdusa kami, na manatili kami. Hanggang sa isa-isa ng dapuan ng kung ano-anong sakit ang mga tao. At nagsimula ang walang katapusang pagkamatay. Halos araw-araw ay may nakaburol na patay sa aming baryo at hindi ito nawawalan. Ang pinakamasakit sa sitwasyon namin, ang kamatayan dito ay parang may takdang bilang. Parang may listahan na sinusunod taon-taon. Bawat taon, hindi lang 10 taong namamatay at kasabay nito, may bata rin ang ipinapanganak sa baryo. Parang sa bawat buhay na dumarating, may katumbas na kailangang mawala. Walang labis, walang kulang. Alam niyo yung sitwasyon na may kakablibing lang pero may namatay na naman. Kumbaga sa purok uno may namatay ngayon at paglibing nun may namatay na naman sa purok 5. Araw-araw iyon ay hindi nawawala ng patay. At ang mas nakakatakot, hindi mo alam kung kailan darating ang turno mo. Kung ikaw na ba ang susunod sa darating na taon, o baka sa susunod na buwan, o baka ngayong araw na to habang humihinga ka pa. Doon nagsimula ang tunay na kalbaryo ng lahat. Kahit anong dasal ang gawin nila, kahit anong alay ang ibigay sa kalikasan, hindi na nila nakuha ang kapatawaran ng mga diwata. Kahit anong pilit nilang ibalik ang dati, hindi na maibalik ang baryong minsang naging paraiso. Unti-unting nasira hindi lang ang lugar, kundi pati ang mga tao. Minsan nag-aaway-away sila dahil sa mga inggit. May mga okay naman na bahay. Pero kung titignan mo ito sa labas, parang walang mga buhay.
May mga nagkawatak-watak ang mga pamilya. Yung iba, nawawala na ng katinuan sa kakaisip kung paano mabubuhay ng simple sa araw-araw. Dahil kapag walang laman ang utak mo, pati pag-iisip mo, unti-unti ring nauubos. Hanggang sa napagod na rin ang mga tao. Sinubukan nilang gumawa ng paraan. Naghanap ng sagot kung paano maibabalik ang dati. Pero sa huli, naubos din ang pag-asa nila. Ito ang baryo na tinaguriang walang pagkakaisa. Unti-unti nilang tinigilan ang pagsusuyo sa mga diwata. Tumigil na rin silang maniwalang may magbabago pa sa buhay nila. Tinanggap na lang nila. Araw-araw, hinahayaan na lang nilang mangyari kung ano ang nakatakda. May ilan na naghihintay na lang ng oras nila. Tahimik na sumusuko kahit humihinga pa. May iba naman, kusang sumusuko ng tuluyan. Nagpapakamatay. Sobrang gulo noon. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting naging normal ang lahat. Nasanay ang mga tao. Natuto silang dumiskarte kahit papano para mabuhay sa gitna ng sumpa. Pero walang tunay na masaya. Walang umaangat talaga. Walang lumalabis. Lahat kahit meron na sila, parang kulang. Lahat parang kapos pa rin. Isang kahig, isang tuga. Bawat kapitbahay ay may inggitan sa mga katawan. At kahit anong pilit nila, wala pa rin isa sa kanila ang makaalis sa baryo. At sa baryong ito, dito ako ipinanganak. At hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa rin ang kahirapan. Pero may napansin ako sa sarili ko na iba ako sa kanilang lahat. Habang sila gustong-gusto nang umalis, ako naman, gustong-gusto kong manatili. Hindi ko rin alam kung bakit. Mula pagkabata, palagi na akong naglalakad-lakad sa buong baryo. Tahimik lang, nagmamasid. At sa bawat hakbang ko, parang may ibang mundong nabubuo sa isip ko. Isang baryong buo pa, malinis at may buhay. Kitang-kita ko kung gaano ito kaganda noon. Kahit ngayon na puno na ng dumi, baho at pagkasira ang ilog, halata pa rin ang dating linaw at yaman nito. Sa bawat tuod ng punong pinutol, naiisip ko kung gaano iyon kataas noong nabubuhay pa. Sa bawat tuyong lupa at patay na damo, nakikita ko kung gaano iyon kasagana noon. At doon ako pinaka nanghihinayang. Araw-araw, paulit-ulit kong iniisip. Paano kung may natira pang pagkakataon? Kahit kaunti lang. Kahit isang beses lang napagbigyan kami ng mga diwata. Kasi kung mangyayari iyon, hindi ako aalis. Tutulong ako at sisikapin kong maibalik ang baryo namin sa kung ano ito dati. Teryo, saan ka na naman naglibot? Lagi na lang kitang sinasabihan ha. Maliit ka pa nun. Huwag kang masyadong gumagala sa baryo, lalo na sa mga masukal. Alam mo naman na kamag-anak natin ang dating pinuno na kinagalitan ng mga diwata. Baka mamaya pinagmamasdan ka ng mga yon, tapos paglaruan ka. Masyado ka pang bata para mamatay. Alam mo naman kung paano sila kumuha ng mga buhay dito. Mag-ingat ka na lang. Wala ka namang makikitang maganda sa labas. Sira na ang baryo. Sa kwento mo na lang masasaksihan at maiisip kung ano ang itsura nito dati. Ako nga hindi ko naabutan yun masyado eh. Ano ba talagang rason kung bakit ka palakad-lakad sa labas? Lagi ka na lang ganyan. Hindi ka nakikinig. Wala naman po kasi akong ibang gagawin, tay. Gagaya ako sa mga kapitbahay natin at mga kaidaran ko dito na nakatunganga lang sa bahay at kinakabahan kung kailan sila kukunin. Nawala ng ginagawa sa buhay dahil takot na takot sila sa sumpa ng baryo. Ayoko magpalamon sa kwento na yun, tay. Naniniwala naman ako na totoong nangyayari iyon. Pero ayoko mabuhay na nagsisisi ako. Ayokong dumating yung araw na aalis ako sa mundong ito
na iniisip na hindi ko man lang nasulit yung buhay ko. Na nandito lang ako sa bahay, takot na takot lumabas. May sarili tayong buhay at para sa akin, hindi dapat umiikot yun sa sumpa ng baryo na to. Lalo na't wala naman tayong kinalaman sa nangyari noon. Parang hindi ka kinikilabutan yan. Yung tatay ng kaibigan mo na namatay kaninang umaga dahil sa bangungot. Sa parehong dahilan kung paano kinukuha ng mga diwata ang mga tao. Hindi ka ba natatakot? Pwede isa sa atin ang sumunod, tapos nandyan ka pa sa labas. Parang hinahanap mo pa sila. Parang mas lalo mo pang nilalapitan yung mga nilalang. Na yun yung mga kumukuha ng buhay dito, na mga kamag-anak natin. At posibleng bukas o makalawa, o kahit mamaya lang, may isa na naman sa atin ang mawawala. Hindi pa natatapos ang sumpa, Teryo. Pinag-iingat lang kita. Wala akong dapat na ikatakot at ikapangambatay. Para sa akin, wala naman akong kasalanan sa mga diwata at sa mga nilalang dito. Nire-respeto ko naman sila tuwing nasa labas ako. Nagtatanim pa nga ako ng paggalang eh. At kung ako ang tatanungin, kung may magagawa akong paraan para makausap sila at maibalik ang sigla ng baryo natin, gagawin ko. Kasi wala akong dahilan para magtago o matakot. Kung kunin man nila ang buhay ko, wala akong problema. At kapag nagkita kami kahit sa kabilang buhay, paulit-ulit kong ipapakausap sa kanila ang kalayaan ng baryo natin. Sa mga sagot mo sa akin, alam kong hindi ko na mababago ang pag-iisip mo at pananaw mo. Wala akong magagawa doon. Wala na rin namang mangyayari. Alam kong matatapos na rin ang lahat ng buhay na nandito. Gawin mo na lang ang gusto mo. Pero, ang pakiusap ko lang sa'yo, huwag kang pupunta sa likuran ng ilog. Sa may malaking bato doon nakatirik ang pinakadambuhalang puno na pinutol dito, na siyang naging ugat ng sumpa sa baryo. Doon maraming namatay na nilalang na hindi natin nakikita. Sigurado ako malapit lang doon ang tirahan ng diwatang sumumpa sa atin. Baka makita ka nila at malaman na konektado ka sa taong dahilan kung bakit maraming namatay sa kanila. Sa likod ng bato at dambuhalang puno, bakit ngayon ko lang nalaman na may ganun pala sa baryo natin? Anong meron sa lugar na yun, Tay? Kung doon nakatira ang diwata, pwede bang sabihin mo sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi ako pupunta. Gusto ko lang malaman. Yun ang puno na hindi dapat galawin ng kahit sino. Bawal at sagrado yung puntahan. Sobrang nakakakilabot. Malaki ang tsansa na doon nakatira ang diwata. At ayaw nilang may gumagambala sa lugar na yon. Kaya hindi na rin yun kunikwento sa kahit sino. Para hindi mapuntahan. Para hindi na madagdagan ang sumpa. Kasi ano bang mas malalang parusa ang pwede sa atin kaysa sa nangyayari ngayon? Baka kapag nagalaw pa yon, mas lalo lang lumala ang lahat. Nang maubos ng dating kapitan ng mga puno, iyon ang pinakamalaki na natira na pinagsimula ng lahat. Yun ang huling pinagdiskitahan niya. At hindi inaasahan lahat ng pati na yun ay puputulin niya para lang kumita. Marami ang umangal ng mga tao noon base sa kwento, pero hindi nagpatigil ang kapitan. Kahit yung pinakamatanda, pinakamataas at pinakamagandang puno sa baryo, hinayaan niyang masira. Sa tanda ko at sabi rin nila, 7 araw bago iyon tuluyang bumagsak dahil sa sobrang kapal ng mga kahoy. Sobrang laki ng perang nakuha doon ng kapitan. Kasi alam mo naman, ang mga bahay dati, kahit kahoy na 200 danas at malakas tila ang style, ay tinuturing na kapag ganun ang bahay mo, ay isa ka na sa pinakamayaman. Dahilan din siguro kung bakit malaki ang lupain na pag-aari ng pamilya natin dito sa baryo. Halos kalahati nga ng baryo sa atin nakapangalan. Pero hindi natin maipagmamalaki yun, di ba? Kasi galing yun sa ganung paraan.
Sa lahat ng naging kwento, tay, ang wala akong narinig anong nangyari sa kapitan. Kung pinarusahan ng diwata ang buong baryo, hindi ba dapat mas malala ang nangyari sa kanya? Siya naman ang ugat ng lahat ng ito. At hindi rin naman gagalaw ang mga trabahador niya kung hindi niya binayaran, niloko at pinaniwala. Wala ba talagang balita sa kapitan? Mayroon. Nawala lang siya ng unti-unti. Habang nasa loob ng 7 araw na pagputol ng puno, hindi niya iyon nagawang panoorin. Unang araw pa lang na pinutol niya ang puno, nagsimula na siyang magkasakit. Bigla na lang sumakit ang ulo niya, pati buong katawan. Inisip lang nila na baka pagod lang sa dami ng trabaho. Pero hindi doon natapos. Unti-unti, hindi na niya maigalaw ang mga kamay at paa niya. Parang may kadena na hindi makita na bumabalot sa kanya. Pero dahil matanda na rin siya, hindi nila ito pinansin pa. Sa 2 araw, hindi na siya makapagsalita. Hindi na rin niya maibuka ang bibig niya. Hindi siya makakain, hindi makainom. Wala siyang magawa kundi magtiis sa gutom at uhaw. Nakikita raw nila na umiiyak na lang siya, parang nagmamakaawa. Pero kahit ganon, hindi na siya naririnig. Sa 3 araw, nagsimula na raw siyang bumigat. Sinubukan siyang dalhin sa ospital. Pero sa mga hindi malamang dahilan, sobrang bigat niya na parang kasing bigat ng troso. Hindi siya mabuhat, kaya wala silang nagawa kundi iwan siya roon. Maging ang papag na hinihigaan niya, sinubukan din nilang buhatin. Pero hindi rin kaya. Parang mismong bigat ng punong pinuputol niya ang nasa kanya. Pero wala ni isa sa kanila ang nakaunawa kung bakit nangyayari iyon. Sa 4 na araw, nagsimula siyang umihi na walang tigil. Parang agos ng ilog, paulit-ulit hanggang sa tila nauubos ang tubig sa katawan niya. Tuluyang naging tuyot ang kanyang itsura. Kahit anong pilit nilang painumin siya, hindi bumubuka ang bibig niya. Wala ni isang patak na nakakapasok. At sa 2 araw, doon na siya tuluyang mukhang naghihingalo. Hindi na siya makaintindi. Palagi nang tumitirik ang mga mata niya. Para mga hayop na unti-unting nauubos ang buhay. Habang unti-unting nabubuwal ang punong iyon, unti-unti ring nawawala ang buhay ni Kapitan. Sa 6 na araw, misteryosong nalagas ang lahat ng buhok niya. Nagising na lang ang mga tagabantay niya. Nawala na ito sa kanyang ulo at sa ibang bahagi ng katawan. Parang paglagas ng mga dahon sa punong pinapaputol niya. Ibang-iba na ang itsura daw ng Kapitan. Para na siyang patay. Hindi na siya mukhang normal. Hindi na tao kundi bangkay na mismo kahit humihinga pa. Grabe. Sobrang lala pala nang nangyari, no? Nakaganti naman na pala yung mga diwata sa Kapitan. Pero bakit hanggang ngayon, nagdurusa pa rin yung baryo? Bakit hindi pa rin nawawala yung sumpa? Bakit hindi pa rin umaayos ang lahat kahit ilang taon nang lumipas? Kasi buong baryo rin ang nakinabang at naging kasangkapan kaya nagawa ng Kapitan iyon. Kahit sabihin mong nagtrabaho ka lang at sumunod ka sa leader mo, parte ka pa rin. Ang mga tauhan niya, taga rito lang din sa baryo. At hinayaan ng mga tao na mangyari ang lahat. Mas pinili nilang sumunod. Kaya damay-damay ang lahat sa sumpa. Kahit pa nagdusa na ng lubos ang Kapitan. Pero paalalahanan lang kita. Wag na wag mong babanggitin kahit kanino ang tungkol sa malaking batong iyon. Sigurado na ang likuran nun, hindi na yun dapat napuntahan. At baka hindi mo rin kayanin ang makikita mo roon. Masisisi niyo ba ako kung sa kabila ng babala sa akin ng tatay ko, hindi ako natinag? Na gusto ko pa rin malaman na mas lalo pa akong nasabik makita
kung ano man ang nasa likod ng malaking batong sinasabi niya. Mas lalo akong nakaramdam ng tukso. Parang may humihila sa akin na puntahan at makita kung ano ang tinutukoy niya. Kahit gaano pa niya iyon ilarawan na sagrado at bawal, may kung anong kutob na bumabagabag sa akin noon. Pero hindi ko pa maipaliwanag. Ang alam ko lang, gusto kong makita. Gusto kong makumpirma. Kailangan ko lang maghintay ng tamang pagkakataon, yung walang makakapansin sa akin, para mapuntahan ko ang likod ng malaking batong iyon. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na talaga napigilan ng sarili ko. Hapon noon. Dapat kasi pagsapit ng alas 5, nasa bahay na kami. Hindi mahalaga kung anong edad namin magkakapatid. Basta utos ng tatay ko, dapat nasa loob na. Mga bandang alas 3, nagpasya akong puntahan ang likod ng malaking bato. Kailangan kong dumaan sa mabaho at maduming ilog. Pero wala na yun sa akin. Sanay na ako. Tinawid ko ang ilog. Tinapakan ko ang putik at agos nito hanggang sa makarating ako sa kabilang pangpang. At doon ko nakita sa unang pagkakataon, sa malapitan, ang napakalaking bato. Medyo mahirap ang daan paikot. Napakaraming nakaharang na damo at mga sanga na nahulog. Kaya siguradong masusugatan ka kapag hindi ka nag-iingat. May mga ligaw na halamang gumagapang din. Kaya kapag nagkamali ka ng tapak, madadapa ka. Subalit hindi ako nagpatinag hanggang sa narating ko ang likuran. Sa isang paghawi ko sa mataas na damo, tumambad sa akin ang napakalaking tuod na pinagmula ng puno na talagang napakalaki ng mata sa sobrang lapad. Kahit putol na iyon, may kakaiba pa rin. Parang buhay na buhay pa rin ang kahoy. Makinis pa rin, malinis tignan. At ang buong paligid, iba. Sobrang linis na mga damo. Ang hangin, presko at magaan. May mga ibon pang nakadapo at umaawit. Parang hindi bahagi ng baryong isinumpa. Hindi ko magawang magsalita. Inilibot ko lang ang mga mata ko. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko sa lugar na yon. Parang paraiso. Doon ko naintindihan kung ano ang sinasabi nila tungkol sa itsura ng baryo noon. Paano hindi ito nagalaw? Siguro dahil takot ang mga tao na pumunta roon. Siguro sinadya ng mga diwata na panatilihin itong maganda, na hindi hinayaang maapektuhan ng sumpa. Wala man lang akong nakitang bakas ng kahit sinong taong nakapunta doon. At maganda na rin iyon. Doon ako nangako sa sarili ko na isesekreto ko ito sa kahit kanino na. At hindi ko sasabihin ang nalaman ko tungkol sa lugar. Kasi dito na ako babalik. Dito na ako tatambay. Dahil sa lahat ng lugar sa baryo namin, doon ko lang naramdaman na gumaan ang pakiramdam ko. Para bang hinigop ang negatibong enerhiya sa katawan ko. Kaya naman ayaw ko din na may makaalam kasi baka sirain nila. Ang ganda-ganda naman dito. Mabuti na lang natagpuan ko to. Huwag kayong mag-alala, mga diwata. Kung naririnig niyo man ako, hindi ko ito ipagsasabi. Sikreto lang natin to kasi baka sirain lang nila. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magdadala ng kahit anong basura. Hindi ako mamimerwisyo ng mga tanim nyo. Uupo lang ako dito kapag kailangan ko mag-isip at huminga. Pagkatapos kong magsalita sa paligid, may narinig akong kaluskos. Doon, sigurado ako. 100% na may kasama ako. May tao sa likod ko.
Bigla akong kinabahan ng sobra. Parang mahuhulog ang dibdib ko o mawawalan ako ng malay sa takot. Wala akong kasiguraduhan kung anong nilalang ang haharap sa akin. Pero lumingon pa rin ako. At doon ko siya nakita. Isang binatang halos kaedad ko lang. Nagulat din siya. Pareho kaming napaatras, pero hindi siya pamilyar sa akin. Ibig sabihin, hindi siya taga-baryo. Buti na lang siya ang unang nagsalita at nagpaliwanag. Ako si Deo. Matagal na akong nagpupunta sa lugar na ito. Ikaw, ngayon lang kita nakita. Anong pangalan mo? Saan ka galing? Galing ka ba sa baryo sa likod ng malaking bato? Hindi ba? Alam mo ang kwento at bakit ka nandito? Ako naman si Teryo. At oo, tama ka. Ngayon lang ako napunta dito dahil galing ako sa baryo sa kabila. Huli ko na lang na-discover na may nangyari palang hindi maganda sa likod ng batong ito at sa kabilang baryo namin. Hindi ako makapaniwala na sobrang ganda dito. Ang galing. Hindi pala ito kasali sa sumpa. Dahil minsan hindi madadamay sa sumpa ang paraiso. Dito kasi nagsimula ang lahat ng mahika. Nandito lahat. Kaya wala kang dapat na ikapangamba at ipag-alala. Kasi wala kang magiging problema sa lugar na to. Basta alagaan at lihim mo lang kagaya ng ginagawa ko. Halika. Marami pa akong ipapakita sa iyo. At marami pang magagandang bagay dito na siguradong hindi mo pa nasaksihan sa buhay mo. Dahil hindi ka naman nakakalabas ng baryo, hindi ba? Talaga, Deo. Hindi pa ito yon. Ano pang makikita ko? Ano pang madidiscover o matutuklasan ko dito? May mas maganda pa ba? Oo. Meron pang maliit na sapa dito na napakalinis ng tubig at may mga isda. Tapos may mga ligaw din na mga ibon. May mga iba-ibang hayop. Ayun lang, hindi mo pwedeng hulihin at iuwi ang mga yun. Kasi magtatanong mga tao kung saan mo nakuha. May mga gulay rin dito, mga prutas na saganang mamunga. Na kahit anong panahon, hindi nawawala ng bunga. Pero habang naglalakad tayo, matanong ko lang, ilan na bang buhay ang namatay, ang kinuha ngayong taon sa baryo nyo? Siguro nasa 14 pa lang. Kamamatay lang ng tatay ng kaibigan ko. Alam mo, mula nang mamulat ang mga tao sa baryo namin sa sumpa, hindi na namin alam kung yung mga namamatay ba ay dahil sa natural na paraan o talagang nakatakda na silang kunin ng mga diwata. Minsan nga napapaisip ako, ano kayang ginagawa nila sa mga kaluluwang dinadala nila? O sa mga katawang lupa ng mga taong nagiging alay at kabayaran sa nagawa ng kapitan dito dati. Alam mo, minsan ko ring tanong iyan. Pero sa pagkakaalam ko, kaya nila kinukuha yung mga tao at kaluluwa, pwedeng pinapahirapan nila sa lugar nila o kaya naman nilalagay lang doon para mamuhay kasama nila, maging kasama, asawa o alipin. Depende. Basta ang sinasabi nila, pinaparamdam nila sa mga tao na ang pagkawala ng mahal nila sa buhay ay kapalit ng isang mas malalim na bagay. Pero kung mga diwata namang puti ang nandito, malaki rin ang posibilidad na hindi ganun ang trato nila. Mas malaki pa nga ang tsansa na baka mas maayos pa ang buhay ng mga kaluluwang yon kaysa sa naiwan dito. Marami pa pala akong kailangang malaman at madiscover, Deo. Buti na lang at nakita kita dito. Ligtas bang kumain ng mga prutas dito? Nagugutom na kasi ako. Baka ito na rin ang unang beses kong matikman ang iba pa sa mga ito. Dahil sobrang dalang talaga naming makatikim ng masarap sa baryo. Palaging mahirap ang pagkain. At kung ano lang ang meron, yun na yun. Ligtas kumain dito ang ng mga prutas. Kahit anong pitasin mo, hindi ka magkakasakit. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat kang magpadalos-dalos. Kumain ka lang ng sapat, huwag kang mag-aksaya. Hindi katulad sa baryo ninyo na laging kulang. Dito, ibang turing ng lupa sa mga nabubuhay. Oo naman,
Sigurado yan. Alam naman ng lahat na ayaw ng mga diwata ang gahaman. Kaya nga isinumpa yung baryo, di ba? Pero paano mo malalaman kung may pag-asa pa bang mabawi ang sumpa? May tsansa pa ba na hindi na magpatuloy sa mga susunod na taon yung kalbaryong dinaranas ng baryo? Hanggang kailan kaya magiging sapat ang mga buhay na inialay para maging kabayaran sa sumpa? Hindi ko alam, pero sigurado ako na hindi naman pagbabayad ng kasalanan ang dahilan ng mga diwata kung bakit sila nagnanakaw ng buhay. Wala naman silang mapapala sa mga tao kung tutuusin. Bakit pa nila kukunin ng mga tao kung kaya naman nilang gawing alipin ang mga katulad nila na handang sambahin sila ng walang hinihinging kapalit? Huminto kami sa bahagi ng lugar kung saan magkakatabi ang mga puno at napakaraming prutas na pagpipilian. Nagtiwala agad ako kay Deo dahil sa gutom at tukso. Tinikman ko ang mga ito at wala namang nangyaring masama. Sobrang sarap. Naiiyak pa nga ako noon dahil sana natitikman din ito ng pamilya ko. Sana alam din nila kung ano ang lasa ng mga natitikman ko. Pero kailangan kong itago kung ano man ang nangyari noon. Nung napansin kong nag-iiba na ang itsura ng langit at malapit nang lumubog ang araw, tsaka ako nagpaalam kay Deo. Sabi niya naman sa akin, sa tuwing pupunta ako sa lugar na ito, siguradong magkikita at magkikita pa rin kami. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi man lang pumasok sa isip ko na mas kilalanin pa siya ng lubos o tanungin kung saan talaga siya nagmula. Basta ang alam ko lang, masaya ako sa nakita ko noon. Umuwi ako ng bahay na hindi ko alam kung paano. Para bang wala ako sa tamang wisyo. Alam kong nasa tamang pag-iisip ako, pero hindi pa rin ako pangkapaniwala sa lahat ng nakita at naranasan, pati natikman ko. Pagkarating ko sa bahay, nakakunot ang noo ng tatay ko. Malapit na atang mag-alas 5 o lagpas na nga. Pero hindi ko na siya pinansin. Nang mapansin niyang magaan ang pakiramdam ko, wala na rin siyang sinabi. Humarap ako sa pagkainan. Nandoon na naman ang pagkain namin. Maliit at medyo hilaw pa na nilagang kamote. Bumuntong hininga ako. Kaya ko na sanang kumain kasi kahit papano, nabusog na ako sa mga prutas na natikman ko. Pero kailangan kong magpanggap dahil kapag hindi ako kumain, baka mahalata ako ni tatay. Kinabukasan, bumalik ulit ako sa likod ng bato. Maaga pa lang. Wala akong pinagsabihan kahit sino na aalis ako ng bahay. Alam ko naman na kung mag-aalala sila, makakauwi rin ako ng hapon. Pagkalabas ko pa lang ng bahay, nakarinig na ako ng mga iyakan at sigawan. Alam ko na agad iyon. May namatay na naman. Nakakapagtaka lang kasi magkasunod. Samantalang alam ko, buwan-buwan ang pagitan kapag may kinukuha taon-taon. Nakita ko ang pamilya ng kapitbahay ko na kinuha ang pinakabata sa kanila. Isang batang lalaki na siguro ay 7 taong gulang pa lamang. Masakit makita iyon, pero wala na akong nagawa. Sanay na rin ako sa mga ganitong pangyayari. Nagmadali na lang akong pumunta sa likod ng bato para walang makakita sa akin. At doon, nakita ko si Dayo na nakaupo at nakangiti. Bala kong ituloy ang usapan namin kahapon, yung tungkol sa kung may pag-asa pa bang matanggal ang sumpa sa baryo namin. Hindi na natin napag-usapan yung tanong ko sa iyo kahapon. May pag-asa pa kaya na matanggal yung sumpa sa baryo namin? At saka, pwede ko bang malaman kung saan ka nagmula at bakit ka nandito? May pag-asa, pero hindi sa paraang iniisip ninyo. Hindi sapat ang dasal.
hindi sapat ang pag-aalay. At lalong hindi sapat ang paglimot. Hindi nawawala ang sumpa hanggat hindi nila na ibabalik ang kinuha, hindi lang sa lupa, kundi sa mga buhay na nawala. Tungkol naman sa akin, hindi ako tulad ninyo. Hindi rin ako ganap na hiwalay sa inyo. Dito ako nagmula sa lugar na to, sa bahaging hindi naabot ng sumpa. Kaya ako nandito dahil may kailangang magbantay. May kailangang maghintay. At matagal na kitang hinihintay, Teryo. Sandali lang. Anong ibig mong sabihin na hindi sapat ang dasal at pag-aalay? Paano mababalik ang mga nawala kung matagal na silang wala? At paano mo nasabing hinihintay mo ko? Bakit ako? Hindi kita kilala, Deo. Pero parang masyado mong alam ang tungkol sa akin at sa baryo namin. Ano ka ba talaga? At anong kinalaman ko sa lahat ng ito? Hindi mo pa maintindihan sa ngayon at ayos lang iyon. May mga bagay na hindi agad ipinapakita. Lalo na kung hindi pa handa ang taong makakaalam. Pero ikaw, Teryo, hindi ka tulad ng iba sa baryo ninyo. Hindi ka natatakot. Hindi ka tumatalikod. At hindi mo tinanggap ang sumpa bilang katapusan. Kaya ikaw, hindi dahil gusto mo, kundi dahil ikaw ang kayang makakita ng dapat makita. At kung gusto mong matapos ang sumpa, kailangan mong harapin kung saan ito nagsimula. Hindi pa rin malinaw sa akin ang sinasabi mo, Deo. Parang mas lalo lang akong nalilito. Ano bang ibig mong sabihin na kailangan kong harapin kung saan nagsimula ang sumpa? Hindi ba doon na yun sa puno na pinutol? At bakit parang ako ang tinuturo mo na gagawa ng paraan? Wala naman akong kakayahan para baguhin ang nangyari noon. Gusto ko lang maintindihan kung bakit parang may kinalaman ako sa lahat ng ito. Sa ilang taon mong nabuhay sa baryong ito at nakasaksi ng daan-daang pagkamatay sa brutal na paraan ng pagkuha nila ng hininga, hindi mo masasabi na tao ka kung hindi mo naisip kung ano magagawa mo para mabago to, di ba? Sinabi mo rin sa tatay mo na kung kaya mong magmakaawa sa harap ng mga engkanto para alisin ang sumpa, ay gagawin mo. Pero hindi kailangan ng mga engkanto o ng mga diwata ang pagmamakaawa. Alam nila kung ano ang kayang ibigay ng tao, kung ano ang kaya nilang isakripisyo para lang maibalik sa ayos ang baryo na wala ni isang gumawa. Sa tingin mo, ano yun? Wala man lang nagtanim ng mga puno. Wala man lang nagtangkang mabawi iyon. At iyon ang napansin ko sa mga tao. Mas pinili nilang suyuin ang mga diwata para lang maibalik ang ikabubuhay nila. Pero hindi nila naisip kung ano ang tamang paraan para maitama ang pagkakamali. Pero kahit naisip man nila, hindi rin naging posible. Kasi tuyot na ang lupa, di ba? Malalaman mo rin ang sagot pagdating ng tamang panahon. Kusang lalapit iyon sa'yo. Sigurado ako, ikaw ang napili. Kaya ikaw ang nakakakita at nakakasaksi ng mga ganitong bagay. Hindi ko na pinahaba ang usapan namin ni Deo dahil ayaw ko ring mas lalo pang malito. Halata naman na wala pa siyang balak sabihin ng lahat. Ang hirap intindihin ang mga nangyayari sa akin noon. Hindi rin ako nagtagal doon sa paraisong lugar. Maaga akong umalis. Mas pinili ko na lang na makibalita sa pamilya ng namatayan at tumulong sa pag-aasikaso ng burol ng bata. Awang-awa ako sa mga magulang niya. Ayon sa mga kwento, masaya at napakabait ng bata. Parang hindi pa yon ang tamang oras para kunin siya. Pero nangyari pa rin. Grabe na naman ang galit nila sa mga diwata. Halos isumpa na naman nila ang nagbigay ng sumpa sa amin. At hindi ko sila masisisi. Dahil talagang nakakagalit ang nangyari. Noon unti-unting naisip ko
kahit may namamatay sa baryo, ang galit ng mga tao ay laging nakatuon sa mga diwata. Paulit-ulit nila itong isinusumpa. Parang doon lang nila ibinubuhos ang sakit at hinanakit nila. Pero wala ni isa sa kanila ang nagalit sa kapitan. Wala ring tumuro sa mga taong naging dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Nakalimutan nila. Nakalimutan nila kung bakit namin ito nararanasan. Sa halip, ang sinisisi nila ay ang mga diwata. At doon ko naisip ang isang simpleng sagot. Baka kaya hindi nawawala ang sumpa ng baryo dahil hindi nakikita ng mga tao ang tunay na dahilan. Hindi nila matanggap na may kasalanan din sila, na naging bahagi sila ng pagkakamali, na nakinabang sila noon. At kahit alam nilang may sinisira, na kami mismo ang dahilan kung bakit nagalit ang kalikasan. Kung ganun pala, hindi lang pala diwata ang dapat naming kinakatakutan. Hindi lang pala sila ang may galit. Kasi kung tama ang iniisip ko, hindi lang ang sumpa ang bumabalik sa amin, kundi yung mga bagay na pilit naming binubura sa alaala namin. Pero kung totoo iyon, paano namin aayusin ang isang bagay na matagal na naming tinatakbuhan? Umuwi ako ng bahay na ang bigat ng isip ko. Parang may nakadagan sa dibdib ko na hindi ko maintindihan. Alam kong napapansin na rin ng tatay ko yung pagiging tahimik ko at palaging malalim ang iniisip. Pero hindi na siya nagtatanong. Parang alam na niya kahit anong pilit niya. Hindi ko rin sasabihin ang totoo o buong nangyayari sa akin. Pagsapit ng gabi, habang naghahanda pa lang kami para magpahinga, bigla na lang dumating ang balita. Nagmamadaling pumasok ang isang kamag-anak namin. Hingal na hingal at halos hindi makapagsalita ng maayos. Ang lola ko raw, bigla na lang inatake. Hindi raw ito simpleng pag-ubo o panghihina lang. Ayon sa kwento, habang ginagawa niya ang mga normal na gawain sa bahay, bigla siyang napahawak sa dibdib niya na para bang may bumigat ng sobra sa loob niya. Napaupo siya at nanginginig ang mga kamay at pilit na humihinga na parang nauubusan ng hangin kahit walang nakaharang. Unti-unti raw siyang napapikit, tapos muling dumilat na may bakas ng takot. Parang may nakita siyang hindi niya maipaliwanag. Sinubukan siyang buhatin at dalhin sa pinakamalapit na magtutulong. Pero habang lumilipas sa mga minuto, lalong umihina ang katawan niya. Yung paghinga niya naging putol-putol. Para bang may humahawak sa bawat hininga niya at unti-unting inaalis ang hangin. May mga sandaling parang bumabalik pa siya. Kumikibot ang daliri. Gumagalaw ang labi na parang may gustong sabihin. Pero hindi na lumalabas ang boses niya ng maayos. Hanggang sa tuluyan siyang humina. Wala na. Ang lola ko, yung taong nagpalaki sa akin, nagpakain, nag-alaga sa amin, at siyang palaging may mainit na boses. Kahit gaano kahirap ang buhay namin noon, wala na. At ang pinakamasakit, hindi lang yung pagkawala niya, kundi yung paraan kung paano siya nawala. Dahil sa isip ko, hindi ito simpleng kamatayan. Parang may parasang dahan-dahan siyang kinuha. Hindi agad, hindi mabilis, kundi parang pinahaba pa yung sandali ng pagkawala. Para maramdaman mo talaga bawat segundo ng pagbitaw niya sa buhay. Parang sinadya na habang unti-unting humihina ang katawan niya, naroon pa rin siya, nakakaramdam, pero walang magawa. Nakaupo lang ako noon, nakatingin sa sahig, habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung mukha niya. Yung huling sandali na hindi ko man lang siya nakasama ng maayos.
Hindi ko man lang naiparamdam na mahal ko siya ng sapat. May parte sa akin na gustong sumigaw. May parte na gustong magalit. Pero wala. Parang may pumipigil lahat ng emosyon ko na lumabas. Hindi ko kayang sisihin ang mga diwata. Hindi ko kayang sabihin na sila ang dahilan. Kasi sa totoo lang, kahit pa may sumpa, kahit pa may mga nangyayaring hindi maipaliwanag, ang lola ko ay lola ko pa rin. At ang sakit ay sakit pa rin. Pero habang nakaupo ako doon, unti-unti ring bumabalik sa isip ko yung mga sinabi ni Dayo. Yung mga tanong na hindi ko pa masagot. At sa gitna ng pagkawala ng lola ko, doon ko naramdaman yung pinakamabigat na kahit gusto kong maniwala na wala akong magagawa, may parte pa rin sa akin na nagsisimulang matakot na baka totoo nga na may kailangan akong gawin. Hindi ko alam kung bakit ko pa nagawang makatulog nung gabing iyon. Parang kusa na lang akong nilamon ng antok. Kahit mabigat pa ang dibdib ko at magulo ang isip ko, hindi ko rin naman sinubukang pigilan. Hinayaan ko na lang dahil pagod na rin ako sa lahat ng nangyari. Doon nagsimula ang panaginip ko. Nasa paraiso na naman ako, yung lugar sa likod ng bato na napuntahan ko noon. Pero mas maliwanag, mas tahimik, at mas parang hindi totoo. Ang hangin parang mas magaan, at ang paligid parang mas malinis kaysa sa naaalala ko. Yung mga puno mas buhay tignan. Literal kasing gumagalaw, at yung ilaw parang hindi galing sa araw, kundi galing mismo sa paligid. At doon ko siya nakita. Si Dayo. Pero hindi siya yung Dayo na nakilala ko noon. Ibang-iba ang itsura niya. Mas maliwanag ang aura niya. Parang may sariling liwanag na nakapalibot sa kanya. Yung dating simpleng anyo niya, ngayon parang mas maayos, mas mataas ang presensya. At sa kasuotan niya pa lang, may isip mo na kaagad na hindi siya ordinaryong tao. Parang hindi na siya nababagay sa mundo ng mga tao. Parang parte na siya ng mismong lugar na yon. Napatitig ako sa kanya. Hindi makagalaw kaagad. Kasi may kakaibang pagkaramdam na hindi ko maipaliwanag. Parang kilala ko siya. Pero parang hindi na rin siya yung dating nakilala ko. At nag-iba din ang boses niya. Ngumiti siya sa akin. At sa unang pagkakataon sa panaginip na yon, naramdaman ko na parang siya mismo ang naghihintay sa akin. Parang alam niya na darating ako. "Ang tagal mo naman," sabi niya. Kalmado ang boses, pero parang may lalim na hindi ko maabot. Hindi kaagad ako nakasagot. Parang naghahalo yung gulat ko, pagod ko, at yung bigat ng lahat ng nangyari sa totoong mundo. "Nasaan ako?" tanong ko sa wakas. Mahina ang boses. Tumingin siya sa paligid. Parang pinapakita niya sa akin yung lugar na parang matagal ko nang dapat nakita. Mas lalo akong nalito. Gusto kong itanong kung panaginip ba to, kung totoo ba siya, kung ano ba talaga siya. Pero bago pa ako makapagsalita, parang mas lumapit siya ng kaunti. At yung tingin niya sa akin, naging mas seryoso. "Huwag kang mag-alala sa kalagayan ng lola mo. Nasa maayos siyang sitwasyon at nakakakain siya ng masasarap. Mas malambot ng higaan niya at wala na siyang sakit na nararamdaman. Inaalagaan siya ng mga diwata. Mahal na mahal siya ng diwata dahil mabuti ang kalooban niya.
Tanggap na niya ang nangyari at masaya siya. At nang malaman niya na alam mo ang tungkol sa sekreto ng baryo at ng lugar na ito, mas lalo siyang nagalak. Huwag kang malungkot, Teryo. Pwede ko bang makita si Lola? Nasaan na si Lola? Baka may pagkakataon na lumabas siya doon. Gusto ko siyang mayakap. Kahit sa uling pagkakataon. Baka pwede rin ako makausap sa diwata. At magmakaawa ako na tama na. Huwag na silang kumuha pa ng buhay sa pamilya ko. Hindi na siya lalabas kung hahanapin mo lang sa paraan na alam mo. At hindi mo rin siya matatawag pabalik sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Naririnig ka nila, Teryo. Pero hindi sila gumagalaw dahil sa luha. Kung gusto mo siyang makita, hindi dito nagsisimula ang daan. Anong hindi dito nagsisimula ang daan? Ano ba talaga, Deo? Linawin mo nga. Ibig mo bang sabihin, makikipagkita ako sa diwata? At ano yon? Pupunta ako sa kanila. Ako ang lalapit. Ganyan ba yun kadali para makita ko si Lola? Bigla na lang akong nagising dahil ginising ako ni tatay. Hindi ko na ituloy ang panaginip ko at hindi ko rin nakuha ang sagot na hinahanap ko. Pinatulong niya ako sa pag-asikaso ng burol ni Lola. Tahimik lang akong tumayo at sumama sa kanya. Ginagawa ang mga simpleng utos. Naghanap ng kahit kaunting dekorasyon. Kahit mumunting bulaklak lang sa mga sulok-sulok ng paligid. Kahit tuyot ang kalagayan ng paligid at bihira nang makakita ng namumulaklak, pinilit ko pa ring makapitas ng kahit ano lang na pwedeng mailagay sa paligid ng burol. Lahat ng pamilya ko andoon. Tahimik pero ramdam ang bigat ng pag-iyak ng bawat isa. Hindi ko halos kayang tignan ang mga mukha nila. Kasi bawat luha nila parang tumatago sa akin at mas lalo akong hinihila pababa. Habang nakaupo ako roon, unti-unting bumabalik sa isip ko yung mga nangyari, yung mga biglaang pagkamatay, yung sumpa, si Deo, yung panaginip, at yung mga tanong na hindi ko pa rin masagot. Parang sabay-sabay silang bumabagsak sa dibdib ko hanggang sa hindi ko na alam kung alin ang paniniwalaan ko. Paano kung sa susunod, sa pamilya na naman namin? Kakayanin ko pa ba yun? O mauulit lang lahat ng sakit na wala ako magagawa kundi manood ulit habang may nawawala? Gusto ko nang iwaglit sa isip ko lahat. Gusto ko nang paniwalaan na ang mga namamatay ay dahil lang sa natural na dahilan na wala talagang sumpa, na wala talagang nakatingin, na wala talagang kumukuha. Pero kahit pilitin ko, hindi na ako sigurado kung kaya ko pang lukuhin ang sarili ko ng matagal. Kasi sa bawat pagkawala, mas lalo akong napapaisip. Lahat ng pamilya ko nandun. Magkakasama, umiiyak, may tahimik, at pilit na inaabot ng bawat isa ang isa't isa na para bang sa simpleng hawak lang ng kamay, mababawasan kahit kaunti yung bigat na nararamdaman namin. Pero hindi ganun kadali. Kahit anong pilit kong dumingin sa paligid, ramdam ko pa rin yung bigas sa dibdib ko, na parang may nakadagan at hindi ako makahinga ng maayos. Habang nakaupo ako roon, unti-unti akong nilalamon ng mga iniisip ko. Parang hindi na siya basta lungkot, kundi parang gumuguhong tanong sa loob ko na hindi mapigilan. Isa-isa na naman silang bumabalik sa isip ko. Yung lola ko, yung mga biglaang pagkamatay sa baryo, yung mga sigaw, yung galit ng mga tao, yung sumpa na hindi ko alam
kung totoo ba o gawa-gawa lang ng takot. Hanggang sa Deo na naman na parang mas marami pang alam. Hindi ako mapakali kahit nakaupo ako. Parang gusto kong tumayo, maglakad at hanapin si tatay. Gusto ko siyang tawagin sa isang tabi at sabihin na sa kanya ang lahat. Lahat ng napansin ko, lahat ng hindi ko maintindihan. Yung mga nangyari sa likod ng bato, yung paraiso, at yung mga sinabi ni Dayo. Pati yung panaginip ko kanina. Yung pakiramdam na parang may nagmamanipula ng lahat sa likod na mga nangyayari sa amin. Pero sa bawat pagkakataong iniisip kong magsasalita ako, parang may pumipigil sa akin. Paano kung hindi siya maniwala? Paano kung isipin ni tatay na nababaliw na ako? O mas masakit pa, paano kung alam niya, pero pinili niyang hindi nalang isipin? Kaya naman napahinto ako. Nilulunok ko ulit ang mga salita na gustong-gusto ko nang lumabas sa bibig ko. Parang ang bigat-bigat nila. Parang kapag binitawan ko, hindi ko na sila mababawi. Tumingin ako kay tatay. Abala siya sa pag-asikaso. Nakayo ko tahimik, pero ramdam ko yung pagod niya. Yung sakit na hindi niya rin sinasabi. Gusto ko siyang lapitan. Gusto kong sabihin, Tay, may kailangan akong sabihin sa'yo. Pero hindi ko magawa. Kaya ko ba talagang harapin ang sagot? O mas madali bang maniwala na lang ako na wala akong alam, na normal lang ang lahat kahit unti-unti akong kinakain ng duda tuwing may nawawala na naman sa amin? Hanggang sa humanap na ako ng tiyempo. Pagkatapos mailibing ni Lola. Pasensya na, pero noong araw na sinabi mo sa akin tungkol sa malaking bato, hindi na iyon nawala sa isip ko, Tay. Kaya pinuntahan ko iyon at nadiscover ko na buhay pa ang lugar natin dahil napakaganda ng paligid. Sa likod ng batong iyon, halatang hindi pa ito tinatamaan ng sumbatay. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo to, pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Kasi kahit ako, hindi ko rin maintindihan ng buo. Pero pakiramdam ko, kailangan mong malaman ito. Doon sa likod ng bato, may lugar. Ibang-iba siya sa buong baryo. Parang hindi siya apektado. Parang normal pa. May mga puno, may prutas, may buhay. Parang hindi siya bahagi ng mga nangyayari sa atin. Kaya napaisip ako, paano kung may bagay na hindi natin nakikita? O may parte ng baryo na hindi talaga tinatamaan ng sinasabi nilang sumba? Tay, kasi kung totoo yun, ibig sabihin ba, may pag-asa pa tayo? O may mali sa paniniwala natin mula pa noon? Ano bang sinasabi mo, Teryo? Pinuntahan mo yon sa likod ng malaking bato? Ilang beses na kitang binalaan. Hindi biro ang lugar na yon. Hindi mo alam kung anong pwede mong ginambala doon. Kahit sabihin mong maganda ang nakita mo, hindi ibig sabihin nun ay ligtas ka. Mas delikado pa nga yun kung iisipin. Kasi hindi lahat ng maganda, mabuti. At yung mga sinasabi mong may buhay pa, may pag-asa, matagal na naming pinanghahawakan niya noon. Sinubukan na ng mga nauna sa atin na maghanap ng paraan. Pero wala. Walang nagbago. Hindi mo naintindihan, anak. Hindi lang basta sumpa ang nangyari dito. Parusa ito at hindi basta-basta nawawala ang parusa. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yan. Kalimutan mo kung anong nakita mo. Dahil kung patuloy mong hahanapin ang mga sagot na yan, baka ikaw pag tuluyang mawala sa amin. Ilang taon na tayong ganitong may namamatay, may nawawala. Tapos ang gagawin lang natin, tatanggapin. Hindi ko kayang maniwala na wala talagang pag-asa, Tay.
Nakita ko mismo. Hindi ito kwento-kwento lang. Hindi ito haka-haka. Totoo ito. May lugar na hindi tinamaan. May bahagi ng baryo na buhay pa. Kung totoo na parusa to, bakit may hindi nadamay? Ibig sabihin may dahilan. May pinipili. At kung may pinipili, ibig sabihin may paraan para mabago. Tay, hindi ko kayang basta nalang kalimutan iyon. Hindi ko kayang magpatay mali siya habang isa-isa tayong nawawala. Kung may kahit maliit na pagkakataon na may magagawa ako, kahit ako lang, susubukan ko. Kahit labagin ko pa ang mga bawal na matagal niyong kinakatakutan. Kung totoo ang sinasabi mo, kung hindi lang yan bunga ng pagod, lungkot o kung anong bumabagabag sa isip mo, gusto kong makita. Gusto kong patunayan mo sa akin na may natitira pang bahagi ng baryong to na hindi pa tuluyang nasisira. Hindi ako naniniwala agad sa mga ganyan, Teryo. Pero hindi ko rin kayang baliwalain ang mga sinasabi mo, lalo na't ikaw na mismo ang nakakita. Kung may lugar na hindi tinamaan ng sumpa, kung may bahagi na nabuhay pa, karapatan kong malaman bilang ama mo at bilang isa sa mga taong araw-araw na nabubuhay sa takot dito. Dalhin mo ako roon. Ipakita mo sa akin ang nakita mo. At kahit gaano pa kasagrado o kabawal ang lugar na yon, haharapin ko. Dahil kung may kahit katiting na pag-asa na mabago ang nangyayari sa baryo natin, hindi na ako pwedeng mananatiling bulag at tahimik. Tay, hindi ganun kadali. Hindi ko nga dapat pinuntahan yon. Pero ginawa ko pa rin. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit parang hinayaan lang ako makita ang lugar na yon. Hindi ako sigurado kung pwede kitang dalhin doon. Paano kung hindi tayo tanggapin? Paano kung magalit sila? Hindi lang basta lugar yun, Tay. Pakiramdam ko, binabantayan yon. Pinipili kung sino lang ang pwedeng makakita. Natatakot ako na kapag isama kita doon, baka may mangyaring hindi natin inaasahan. Baka hindi tayo makabalik. Pero kung gusto mo talagang makita, Tay, sasama ako sa'yo. Isang beses lang. At kapag may naramdaman tayong kakaiba, aalis agad tayo. Ayaw kung may mangyari sa'yo. Kung ganoon, mas lalo akong dapat na sumama sa'yo. Hindi kita pwedeng hayaan na ikaw lang ang haharap sa mga bagay na hindi mo pa lubos na naiintindihan. Anak kita. Responsibilidad kitang samahan at protektahan kahit pa sa lugar na yon na matagal na naming iniiwasan. Naiintindihan ko ang takot mo, pero mas natatakot ako sa posibilidad na mag-isa kang bumalik doon at may mangyari sa'yo na hindi ko alam. Kung pinipili man ang lugar na yon kung sino ang pwedeng makapasok, saan hatanggapin din ako, hindi bilang nanghihimasok, kundi bilang isang ama na gustong malaman ang katotohanan. At kung totoo ngang may natitirang pag-asa, hindi na ako papayag na mananatili na lang sa takot at paghihintay kung sino na naman ang susunod na mawawala. Sasama ako sa iyo, Teryo. Ano man ang mangyari, haharapin natin iyon ng magkasama. Kung ganun, Tay, may isa pa akong dapat sabihin sa iyo. Hindi lang ako basta napadbad doon. May nakilala ako roon, si Deo. Siya yung unang nakausap ko sa lugar na yon. Para siyang bantay. O hindi ko rin alam kung ano talaga siya. Pero matagal na raw siyang nagpupunta doon. Parang kilala niya ang lugar ng mas malalim kaysa sa kahit sino sa atin. Siya rin yung nagsabi sa akin na hindi lahat ng bagay ay nadadamay sa sumpa at may mga dahilan kung bakit may mga natitira. Sa totoo lang, hindi ko pa rin siya lubos na naiintindihan. Pero pakiramdam ko, hindi siya kalaban. Hindi siya nananakot. Parang ginagabayan niya lang ako. At kung pupunta tayo roon, malaki ang posibilidad na nandoon din siya. Kung magkakasundo tayo, Tay. Kung pareho nating haharapin ito,
ng may pag-iingat at respeto, baka mas maiintindihan natin kung anong meron sa likod ng batong iyon. At baka doon natin makuha ang mga sagot na matagal na nating hinahanap. Maaring hindi siya basta tao, Teryo. Sa mga kwentong narinig ko noon, may mga nilalang na pinipiling magpakita sa anyong tao para magbantay sa mga sagradong lugar, tagapamagitan ng mundo natin at ng kanila. Baka ang dayo na sinasabi mo, isa sa kanila, isang tagabantay ng mga engkanto at diwata sa katawang lupa. Kung ganoon, mas lalo tayong dapat na mag-ingat. Hindi siya basta-basta nagpapakita kung wala siyang dahilan. At kung ikaw ang kinausap niya, ibig sabihin, may nakita siya sa iyo na hindi niya nakita sa iba. Hindi aksidente ang pagkikita ninyo. Pero kung totoo ngang siya ang bantay, hindi rin niya tayo basta papayagang makapasok o makialam kung wala tayong karapatan. Kaya kung pupunta tayo roon, Teryo, hindi tayo pupunta para sumubok lang o mangusisa. Pupunta tayo na may dalang respeto at handang tanggapin kung anuman ang ipapakita o ipagkakait sa atin. Dahil kung siya nga ang tulay papunta sa mga diwata, siya rin ang unang haharang kung hindi tayo karapat-dapat. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa namin. Pero kinabukasan, naghanda kami ni tatay para puntahan ang likod ng malaking bato. Tahimik lang kaming dalawa. Walang masyadong usapan. Parang pareho naming iniiwasang magsalita. Kasi pareho rin naming alam na kapag may nasabi kami, baka umatras pa kami. Habang inaayos ko ang mga dadalhin namin, isang maliit na sopot na may tubig at kaunting pagkain, ramdam ko ang bigat sa bawat galaw ko. Hindi ito yung pangkaraniwang paglabas lang ng bahay. Iba. Parang bawat hakbang na gagawin ko papunta roon ay may kapalit. Tumingin ako kay tatay. Nakahanda na siya. Tahimik, seryoso, at may kakaibang determinasyon sa mga mata niya. Hindi ako sanay na makita siya na ganoon. Parang hindi na siya yung tatay na takot sa sumpa, kundi isang taong handang harapin kung ano man ang katotohanan. Wala na kaming atrasan. Paglabas namin ng bahay, sinalubong agad kami ng pamilyar na hangin ng baryong mabigat, mainit, at may halong amoy ng lupa na matagal nang hindi nababasa ng maayos. Habang naglalakad kami, napapansin ko ang paligid. Mga tuyong halaman, mga bahay na parang pagod na rin sa tagal ng paghihirap, at mga taong tahimik lang na nakatingin. Habang papalapit kami sa ilog, mas lalo kong naramdaman ang kabog ng dibdib ko. Ito na yung daan na tinaha kong mag-isa noon. Pero ngayon, may kasama na ako at mas nakakatakot pala. Tumigil sandali si tatay sa gilid ng ilog. Tumingin siya sa tubig na marumi, mabaho at halos hindi na gumagalaw. Walang bakas ng buhay. Dito ba? Tanong niya. Tumango lang ako. Wala na kaming ibang sinabi. Sabay naming tinahak ang ilog. Ramdam ko ang lamig. Ang lapot ng putik sa paa ko. Pero mas nangingibabaw yung kaba na parang may nakatingin sa amin habang ginagawa namin iyon. Parang may mga matang hindi nakikita na sumusunod sa bawat galaw namin. Pagkaakyat namin sa kabilang pangpang, doon nagsimula ang mas mahirap na bahagi. Makapal na damo, mga sanga na nakaharang at lupa na hindi pantay. Bawat hakbang kailangan pag-isipan. Minsan nadadapa ako, minsan si tatay ang nauuna at hinahawi ang mga halaman para makadaan ako. Pero kahit ganon, ramdam ko na papalapit na kami.
At habang papalapit kami, may kakaibang pagbabago sa hangin. Hindi na siya mabigat. Hindi na rin siya maligamgam. Unti-unti, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Subalit kasabay noon, mas lalo akong kinakabahan. Hanggang sa naratingan namin iyon, yung malaking bato. Napatingin sa akin si tatay. Wala na akong nagawa kundi ang tumingin din sa likod nito, sa direksyon kung saan ko unang nakita ang paraiso. Huminga ako ng malalim. Nang makatapak na ang mga paa namin ni tatay sa paraiso, para akong nawala ng bigat na matagal ko nang dinadala. Iba ang hangin dito. Malinis, malamig, at parang hinuhugasan pati pagod sa katawan ko. Hindi ko kaagad alam kung saan titingin, kasi bawat direksyon may buhay na. May kulay, may prutas na hindi ko pa nakikita noon. At doon, nakita namin si Deo. Nakaupo lang siya. Parang kanina pa kami hinihintay. Nakangiti siya, hindi nagulat. Hindi rin nagtanong kung bakit may kasama akong iba. Parang alam na niya na darating kami ng ganito. Wala namang problema kung kasama mo siya, sabi niya, sabay tingin kay tatay. Kakaiba siya ngayon. Bumalik siya sa pagiging normal na parang inosenteng binata lang. Hindi kami nakapagsalita agad. Si tatay, nakatingin lang kay Deo na parang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Ako naman hindi makapaniwala na ganun lang kadali sa kanya. Walang galit, walang tanong kung sino ang sumunod sa akin. Parang normal lang sa kanya na may ibang tao na biglang papasok sa lugar na iyon. Pagkatapos noon, dinala niya kami sa gitna ng lugar. Doon namin nakita ang mas maraming puno, mas maraming bunga, at mga halaman na parang hindi nauubos. Magugutom kayo kung iisipin niyo pa yung labas, sabi ni Deo. Pinakain niya kami, hindi ko alam kung anong klase ng prutas. Basta iba ang lasa. Matamis, malamig, at parang may pumapaway sa pagod na matagal kong hindi napapansin. Si tatay, tahimik lang din. Pero kitang-kita ko sa mukha niya na hindi lang siya basta nagugutom. Nag-iisip siya. Habang kumakain kami, mas lalo akong naguguluhan. Umuwi na kayo mamaya pagkatapos kumain. Baka kasi kapag napansin ng mga tao sa baryo na dalawa kayong nawala, hanapin nila kayo at isipin na kinuha kayo ng mga diwata at makarating pa sila dito. Hindi pwede ang sobrang ingay sa lugar na to. Sagrado ito. Pero alam niyo ba, hinahangaan daw kayo ng diwata. Natuwa sila sa mga iniisip niyo nitong mga nakaraang araw. Lalong-lalo na sa iyo, Teryo. Kasi kahit kinuha nila ang lola mo, hindi mo sila agad pinagbintangan. Hindi ako magpapanggap sa harapan ng tatay mo. Malalaman at malalaman niya rin naman na ako ang tagabantay ng mga engkanto dito. Wala rin akong dahilan para itago pa yon. Pero Teryo, anong mararamdaman mo kung malaman mong isa ka sa dahilan kung bakit matatapos ang sumpa? Ako? Bakit naman ako? Ano bang nagawa ko para matapos ang sumpa? Pero kung totoo yan, magiging sobrang saya ko nun. Mabubuhay ako ng may karangalan at maipagmamalaki ko yon sa magiging mga anak ko. Parang sinyalis na pwede na akong magbuo ng pamilya. Na pwede na akong mabuhay ng hindi natatakot araw-araw sa kung anong susunod na mangyari sa baryo. Pero totoo ba, Deo? Mawawala na ba talaga ang sumpa? Mabubuo na ba ulit ang buhay dito? Matitigil na ba ang mga patayan, ang tagtuyot, at ang sakit na parang walang pinipili? Ayun lang, hindi ako makakasagot niyan.
Pero para sa akin, umuwi na kayo kasi may nag-iintay sa inyo sa labas. Pero kahit makamit niyo ang kapayapaan na gusto niyo, Teryo, dumalaw ka pa rin dito ha. Makipagkwentuhan ka pa rin sa akin. Hihintayin kita palagi at kakain tayo ng mga prutas. Ang bilis naming nakalabas ni tatay mula sa likod ng bato. Pero hindi namin alam kung ano ang sasalubong sa amin sa labas. Pagkatapak pa lang ng mga paa namin sa gilid na nakaharap sa baryo ng Limuok, doon namin napansin ang bigat ng langit. Madilim, makapal ang ulap. Parang kanina pa nagpipigil na bumagsak at bigla na lang bumuhos ang ulan. Malakas ito. Hindi simpleng ulan, parang binubuhos lahat ng naipong panahon. Parang unang beses yun sa mahabang panahon na umulan ng ganoon sa baryo namin. Dahil simula raw ng isumpa ito, bihira na ang ulan na todo-todo talaga. Kaya laging tuyot, laging uhaw ang lupa na parang hindi na alam kung paano mabuhay. Kaya naman tuwing nagpapatubig ang mga magsasaka, kumukuha na lang sila sa ilog gamit ang makina. Napatigil kami ni tatay sa paglalakad. Wala kaming masilungan. Pero hindi na rin namin kailangang tumakbo. Parang kahit kami, hindi makapaniwala sa nakikita namin. Sa malayo, kitang-kita namin ang ilog. Kanina, tahimik lang iyon. Halos walang galaw, mababaw, at parang pagod na rin sa tagal ng tagtuyot. Pero ngayon, unti-unti itong lumalakas, lumalapad, kumakapal ang agos, hanggang sa nagmistulang buhay na buhay ulit. Napakabilis. Bulong ni tatay. Halos hindi makapaniwala. Hindi na ako sumagot. Nakatingin lang ako sa paligid. Yung lupa na dati bitak-bitak at kulay abo, unti-unting nangingitim dahil sa basa. Yung mga tuyong damo na halos hindi mo na pinapansin, biglang nagiging matingkad ang kulay. Parang may gumigising sa ilalim ng lupa. Sa loob ng ilang oras, parang ibang baryo na ang nakikita namin. Habang patuloy ang buhos ng ulan sa buong magdamag, nagpasya kaming manatili muna sa gilid. Wala rin namang silbi kung lalaban kami sa ilog na lumakas ng ganoon. Kaya pinanood na lang namin ni tatay ang pagbabago. May mga sandaling tahimik lang kami. Minsan, tumitingin siya sa akin na parang may gustong itanong. Pero hindi niya nasasabi. Ako rin ay ganoon. Parang lahat ng nakita namin sa paraiso, sa likod ng bato, at sa sinabi ni Deo, unti-unting may kahulugan. Habang pinapanood namin ang pagbabagong nangyayari sa labas. Pagkapatak ng madaling araw, unti-unting humina ang ulan. Ambon na lang at doon namin tinawid ang ilog. Hindi na ito gaya ng dati na mapanganib dahil sa pagkakaipit at kakulangan ng tubig. Ngayon, mas malakas pa rin ang agos pero buhay na buhay. Ramdam mong may laman, may isda, may galaw. Mahirap pero nakatawid kami. Pagkarating namin sa baryo, hindi na namin agad nagilala ang itsura nito. May mga taong nasa labas, basa, tumatawa, umiiyak. Parang hindi alam kung magdiriwang ba o maniniwala. Yung iba, sumisigaw sa saya. Yung iba nakatingin lang sa langit na parang ngayon lang nila ulit nakita ang ganong klase ng ulan. Umuulan. Paulit-ulit nilang sinasabi, parang hindi pa rin makapaniwala. Hindi pa rin humihinto ang ulan, mahina na lang, pero tuloy-tuloy pa rin. At sa gabing iyon, unang beses ulit sa mahabang panahon, natulog ang baryo na hindi takot. Kinabukasan, naging berde ang kapaligiran. Yung paligid na dati kulay abo at tuyot, ngayon ay unti-unting binabalot ng buhay.
May mga damo na sumisibol sa mga gilid ng daan. May mga dahon na lumalabas sa mga sanga na dati ay patay na. Parang lahat ng matagal nang nanahimik, biglang bumalik. At ang ilog, hindi pa rin umihina. May mga tao agad na pumunta roon. May ilan na may daladalang lambat. Sinubukan nilang mangisda. At sa unang pagkakataon, may nahuli silang isda. Tahimik lang kaming nakatayo ni tatay sa gilid. Hindi makapaniwala. Hindi ito parang simpleng pagulan lang. Parang may binuksan na bagay na matagal nang nakasara. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa gitna ng saya, gulat at takot na halo-halo, alam kong wala nang magiging pareho sa baryo namin. Hindi pa talaga doon natapos ang mga biyaya at pagbabagong dumating sa baryo namin. Yung mga taong dati nakatakdang magkasakit, yung mga matagal nang mahina ang katawan, unti-unting gumagaling. Parang kahit ang sakit na matagal nang tinatanggap ng baryo, kusa na lang bumitaw. Sa loob ng mga sumunod na linggo, nagsimula muling tumubo ang mga halaman. Yung mga lupa na dati tuyot at bitak-bitak, ngayon ay unti-unting nagiging sagana. May mga gulay na sumisibol kahit saan. At pati mga punong dati parang patay na, nagkaroon ulit ng dahon. Dahan-dahan, bumalik ang sigla ng mga tao. Mas madalas na ang tawanan. Mas maliwanag ang mga muka. Yung dating takot na laging nakaukit sa bawat mata, unti-unting napalitan ng pag-asa. Sa loob ng mahabang panahon, parang natutunan ulit ng baryo kung paano mabuhay nang hindi laging umaasa sa pangamba. Doon kami ni tatay nagsimulang magsalita sa mga tao. Sinasabi namin sa kanila na huwag kalimutan ang kalikasan, na huwag ito ring na basta lang ang ibinibigay ng paligid, na kung may mangyaring pagbabago, hindi ito dahilan para bumalik sa maling gawain, kundi dahilan para magbago talaga. Pinapaalala namin na matagal naming kinakatakutan ang mga diwata, pero ngayon, natutunan naming respetuhin kung ano man ang meron sa lugar na yon. Hindi bilang takot, kundi bilang pag-unawa na may kapalit ang bawat galaw sa kalikasan. Unti-unti, huminto ang mga dating maling gawain. Yung mga iligal na gawain sa baryo, nabawasan hanggang sa tuluyang nawala. Mas naging maingat ang lahat sa kung paano nila ginagamit ang lupa at yaman ng paligid. Lumipas ang 2 buwan at halos hindi na makilala ang baryo namin. Yung lugar na dati tinatawag na isinumpa, ngayon ay muli na namang naging buhay. May mga puno sa gilid na ng daan. May mga taniman na abot hanggang sa dating mga tayong lugar. Yung ilog, tuloy-tuloy pa rin ang agos. Hindi na nagbabalik sa dati nitong katahimikan na parang patay. At sa loob ng 1 taon, tuluyang umunlad ang baryo. Halos wala nang nagugutom. Mas maraming hanap buhay. Mas maraming ani. Yung mga dati hirap na pamilya, unti-unting nakaahon. At hindi ko rin maitatanggi, kasama doon ang pamilya ko. Parang may biyaya na dumating sa amin na hindi maipaliwanag. Hindi lang kami nakaraos, kundi talagang umangat. Pero kahit ganoon, hindi nawala sa isip ko yung mga puntod na mga nauna. Yung mga taong naging bahagi ng kasaysayan ng baryo. Yung mga nauna bago dumating ang pagbabago. Pinaganda namin ang mga puntod nila. Inayos, nilagyan ng halaman at bulaklak bilang pag-alaala. Hindi bilang pagsisisi lang, kundi bilang pagkilala na may naging kapalit ang lahat ng ito. Dahil kahit gaano kaganda ang naging pagbabago, alam naming hindi ito basta libreng biyaya. May pinanggagalingan, may dahilan, at may mga bagay na hindi na kailanman mawawala
sa alaala ng baryo namin. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Naway, may napupulot kayong aral sa kwentong ito. Na bawat puno o mga pananim na sinisira natin, may kapalit o may kabayaran iyon. Muli, ako si Teryo, mula sa baryong isinumpa at hindi nawawala ng patay.